Napapanahon na nga ba para palitan ng PBA si Commissioner Willie Marcial? Isa ito sa mga tanong na kumakalat ngayon at marami nagsasabi na ito talaga ay napapanahon na para mangyari dahil sa mga hindi magandang nangyayari dito sa PBA. Unang-una na dyan, itong walang katapusan na tinatawag na parang mga farm trades na kung inyong maalala, noong unang naupo itong si Marcial, ay yun ang kanyang pinangako na matitigil kaya nga niya ginawa yung trade committee. Pero wala namang nangyari at nakita natin na patuloy pa rin yung ginagawa nitong SMC at ng MVP groups ng mga one-sided trade. At syempre nadedehado yung mga independent teams katulad ng Converge, Rain or Shine at Phoenix. At ang isa pang problema, yung hindi raw maganda na marketing dito sa PBA. Alam naman natin na yung mga fans ngayon gulong-gulo kung saan manonood. Minsan nasa app, minsan nasa TV. At alam din natin na ang problema pa ng PBA yung rating sa TV at yung attendance. Kung kayo yung nanonood ng PBA, makikita naman ninyo kakunti na yung nanonood dito. At sa totoo lang, maski kapag Hinebra naglalaro, hindi na napupuno yung arena. Napupuno na lang to kapag ito ay finals na. Pero pag yung mga regular games talagang hindi napupuno at marami nga nagsasabi, parang mas marami pang nanonood dun sa UAAP at NCAA maski na dito sa MPBL. At sinasabi nila ang problema dyan ay yung commissioner ng PBA na hindi maganda ang nagiging pagpapatakbo dito sa liga. Ang sabi nung iba, mas maganda raw kung ang gamitin nilang commissioner ay si Yeng Giao dahil ito ay sigurado na magiging patas. Ibig sabihin, hindi siya magiging beholden dito sa PBA Board of Governors at mas malaki ang tsansa na maging patas na yung mga tawagan pagdating dito sa mga trades sa PBA. Napag-uusapan yung mga trades sa PBA. Ang isang balita naman ngayon ay baka ito raw San Miguel Beer ay kunin itong si Joshua Monson at baka ang ipalit dyan ay si Chris Ross. Kahit na maganda ang naging performance ni Ross kontra sa Blackwater, sa totoo lang medyo inconsistent na ang nilalaro nitong si Ross. At ang kinakailangan daw nila ngayon ay kumuha nung mas batang guard na kasing husay din niya sa depensa. Itong si Joshua Monson nakilala yan dito sa PBA na isang scorer. Pero ngayon naging kilala din na rin yan sa pagiging defensive specialist at magaling na rin ito dito sa pagpresyo ng depensa kaya nga bagay ito sa San Miguel. Kaya pwedeng-pwede na itong si Chris Ross o itong si Joshua Monson ang kunin nila at straight up trade Chris Ross for Joshua Monson o baka samahan nila ng draft pick para ma-approve ng trade committee. Babata ang lineup ng San Miguel kung makuha nila si Joshua Monson at syempre magkakaroon pa sila ng isang additional na mas magandang wingman dahil itong si Monson nakaka-score kaysa kay Chris Ross. Mas consistent ito. Two-way player si Monson parang si Marcio Lassiter kaya ito ay mas pwede dito sa San Miguel. Hindi na rin ako magugulat kung itong trade na to ay gawin ng Beermen bago matapos ang konferensya na to o pagkatapos dahil talagang determinado sila na masiguro na makakakuha sila ng magandang resulta dito sa kanilang gagawing sabihin na nating mga changes sa lineup just in case nga hindi pa rin sila magkampiyon. Dahil alam natin, matindi ang presyo dito sa San Miguel na makabawi pagkatapos ng hindi nila magandang performance noong Commissioner's Cup. Kaya dito natin masasabi talaga na itong Beermen ngayon ay magkakaroon ng mas malalim na bench kapag nakuha na nila ng tuluyan itong si Joshua Monson mula dito sa lineup nitong Northport Batang Pier. Samantala naman ang Barangay Hinebra ay posible na merong minamataan dito sa darating na PBA draft at kabilang dyan ayon sa mga reports ay itong si 6'8 guard na si Darren Mayo. Ito isang Phil American at marami naniniwala na baka ito na yung magiging future superstar ng Barangay Hinebra lalo na dahil sa height nito na 6'8 para sa isang guard. Grabe yan. So sigurado na magiging napakalaking tulong yan para dito sa Gene Kings. At alam naman natin ang Hinebra ang gusto talaga yung mga Phil Americans dahil yan para sila yung mga bumabagay sa sistema ni Coach Tim Cone. Kaya nga ngayon kinakailangan siguraduhin ang Barangay Hinebra na kung ito yung play na to ay magiging available at sasali sa draft, makakuha sila ng mataas na pick. Hindi naman umaasa ang marami na itong si Mayo ay magiging number 1 draft pick, lalo na kung sumama ito si Quentin Brown. Kaya sa tingin ko magiging mas maganda dito sa lineup ng Barangay Hinebra
kung makukuha nila yung draft pick ng Northport o kaya ng NLEX Road Warriors. Dahil iyan yung tipo ng player na talagang makatutulong dito kay Coach Tim Cone. Kaya nga sa tingin ko hindi magiging problema dito yung pagdagdag ng mga additional players ditong si Coach Tim sa kanyang roster. As it is, alam nating lahat na itong si Darren Mayo ay isa sa mga top prospects sa liga. Kaya nga gusto siya ng Barangay Ginebra na madagdag sa lineup nila. Alam nating lahat na itong Ginebra ngayon ay kinukonsidera na pinakamalalim ang bench sa PBA. Pero sa totoo lang, ay gusto ni Coach Timko ng mas marami pang maidadagdag dyan para makasiguro sila na palaging panalo. Kaya nga hindi na ako magugulat kung ite-trade nila itong si Ralph Koo at si Bon Pesumal para dito sa nabanggit na Phil-American player. Bukod dito kay Mayo, marami pang mga ibang players na pwedeng sumali sa susunod na draft na baka makuha nitong Barangay Ginebra. Samantala naman ang huli nating balita ay dito sa lumabas na artikulo sa Spin PH. Lumalakas na raw yung ugong-ugong na baka magkasundo na itong Converge Fiber XL sa ditong si Mikey Williams. Ayon kasi dito sa artikulo lumabas kay Homer Sison, ito daw TNT Tropang Giga ay inoferan itong si Mikey Williams ng kontrata. Mukhang nagkasundo na sila doon sa amount, kaya lang humingi ng upfront money. Ibig sabihin, humingi ng pera itong kampo ni Mikey bago magpirmahan ng kontrata. Pero hindi ito binigay ng TNT at dyan daw na nasabi natin nagka-problema dito sa negosasyon. At mukhang hindi na naman sila nagkasundo. Kaya daw ngayon itong TNT ay willing na i-trade dito si Mikey Williams dito sa Converge Fiber Xers. Ang medyo sabihin na nating problema, ang hinihiling daw ng TNT na kapalit ay si Shawnee Winston. At mukhang medyo nagdadalawang isip ang Converge dahil unang-una si Winston mas bata kay Mikey Williams. Dahil si Mikey Williams ilang taon na, 33, 34 years old na at 2 taon nang hindi naglaro dito sa PBA. Actually, hindi na sa PBA, 2 taon nang hindi naglalaro ng professional basketball. So ang tanong, nasa kondisyon pa ba yan? At ipagpapalit mo ba ang isang batang Shawnee Winston para dito kay Mikey? Kaya iyan ngayon ang pinoproblema nitong TNT Tropang Giga at ng Converge. Gusto nila magkaroon ng trade pero hindi sila magkasundo doon sa mga ilalagay na tao. Kaya nga sa tingin ng karamihan, mukhang itong gagawin ngayon ng Converge Fiber Xers ay kakausapin ang TNT para naman medyo sabihin natin baguhin yung kanilang hinihingi. Sa totoo lang, mas kailangan ng TNT ng Converge si Mikey dahil medyo nag-i-struggle sila ngayon. Although admittedly, ang TNT dahil na-injure si Ray ng batak, kinakailangan din nila na kumuha ng guard na makatutulong naman dito sa kanilang rotation. Kaya kinakailangan mag-usap ng dalawa. Shoutout kay Katsakino Dokusin, kay Malyari Mascareñas, kay Dalmacio de Guzman. Binabati din natin si Anthony Alon, si Michael D, Dexter Domer, si Enju, Joshua Giray Espejo at Rosales family, si RG Bueno at Dalina family, si Michael D, at ang iba pa natin na mga taga-subaybay.